Masaya ang buhay sa probinsya. Malayo sa ingay ng syudad. Isang lugar kung saan pwede kang magsimula ng panibago. Isang lugar na ikaw ang masusunod. Isang lugar na pwede mong tuklasin. Isang lugar kung saan pwede kang maging malikhain. We are going to share our home, the beauty of our land, our amazing culture, the chances we took, our life in the province, only here at Prom D. Welcome na naman sa panibagong episode ng Prom D! So welcome ulit sa show kung saan we encourage our viewers na manirahan sa probinsya na it's not a bad thing naman pala na you can thrive here in the provinces. At very special po yung episode namin ngayon, which is ang episode natin ngayon, episode 4, di ba? Okay, so yung guest po natin today, masasabi kong isa sa pinaka-explosive na vlogger ngayon. May kilala natin siya, makikita natin siya sa mga expos, makikita natin siya in various videos. Walang iba kundi si SP! Alright. Hello, pare. Yun. Ayan, salamat. Ang pambansang pinsan ng bayan. Salamat, So, salamat. dito kami ngayon sa Pinas Game Farm kung saan, para sa akin na to, namili ako ng mga manok eh. So, bahala na kayo dyan. So, pakilala ko muna. So, sino nga ba si SP? Pare. Ayan, ako si SP, Roel Amano, ayan. At maraming pinapasukang industriya. Industriya ng pagsasayaw. Yan, industriya ng pagmamanok at industriya syempre bilang tatay. Yan. Ayan. So, family man pala talaga si SP. So medyo kasi, more on mas nakilala ka na as SP or Sabong Pinas, di ba? Pero hindi alam na madami na you're part of a dance crew, di ba? Yes. At yung dance crew na to, hindi basta-basta, sir. Oo. Part lang naman siya ng El Gama. Baka siya pa nga yung face ng El Gama. At parang siya yung ini-interview dati. So, pwede mong i-ano sa amin yon, yung ng journey mo as El Gama. Sa El Gama, ayan. Yung El Gama Penumbra, yan. Ako po yung choreographer ng El Gama Penumbra. Okay. So, yun nga. So, dati siyang dance group na bumabarangay dance contest. Tapos, nag-change kami ng konsepto, which is shadow play nga. Ayun, tapos lumabang kami ng Pilipinas Got Talent. Tapos, talo. Pilipinas Got Talent. Akala namin, hanggang doon na lang yung journey. Tapos, may mas malaking stage, which is yung Asia's Got Talent. Doon kami nag-champion. Pero natalo rin naman tayo. Baka pa Batanggenyo din naman, di ba? Pero kasi kakaiba yung mo nun eh. Nung time kasi napansin ko, nung time na natalo kayo on PGT. Oo. Parang pa lang yun eh. Parang yun yung early stage pa lang ng PGT. So, wala pa yung mga singer fatigue. Pag singer talagang kalaban, parang medyo kasi mas mataas yung chance ang masumikat sila. Yes, pero lately, parang mas gusto na nila yung yung talent na kakaiba, di ba? Di kasi dito kasi sa atin sa Pilipinas, mas appreciative yung alam natin kung anong talent. Mas madaling i-judge pag alam mo yung talent Ang galing kumanta. Di ba? Ang galing nito. Tapos bago pa lang sa kanila yung shadow play, hindi ko na sinasabing hindi nila na-appreciate. Pero yung hirap kasi ng ginagawa is nandun. Conceptualization, brainstorming ng tropa, ng group. Di ba? Yun. Actually, hindi. Nakalaan din siguro. Actually, sobrang galing eh. Hindi ko nga sabi ko nung nauna ko nakita yung performance. Sabi ko, grabe naman, paano nila isip yun? Saka paano nila nagawa yun, di ba? Tapos mas nakilala pa nga lang sa Asia's Got Talent. Sabi sila, sila Banes muna, di ba? So, paano nabuo yung crew nyo? Yung dance, dance crew? Yun nga, barangay dati Kanya-kanya kaming school Kumbaga, nasa dance company ng mga schools. Oo. Tapos, magkakaibigan na rin kami sa labas. Gumawa na kami ng sarili naming group sa labas. Tapos, nag-audition kami sa mga, sa mga shows na TV. Hindi kami nakukuha. Kasi nga, naging typical na lang yung sayaw Naging, dati pag dancer ka, angas-angas mo Tapos biglang naging natural na lang na may dancer talaga. Oo. Tapos dumami na yung dancer.
So, naging typical na lang kahit magaling kang sumayaw, naging typical na lang. Nagpalit kami ng ano, which is ginaya naman Concept, namin sa ibang bansa. Meron pa nga ng issue yun. Talaga? Parang Oo, na-disqualified kami sa Showtime nun. Grand finalist kami ng Showtime, dinisqualified kami kasi ginaya namin lang sa ibang bansa, which is totoo naman. Daming basher no, pare. Sobrang daming basher na, gumaya lang pala kayo, yayabang nyo, ganun. Siyempre, malay ba namin? Ganun lang naman ng Pilipino. So, by the time na na-disqualified kami, nung PGT, kinuha ulit kami, sabi ng taga-ABS, kailangan namin gumawa ng makabago na, kumbaga pang Pinoy na dating. So, ginawa namin. Kaya pumasok na yung Pilipinas concept. Oo, Pilipinas concept. Tara na biyahe tayo or something. Basta, yun. Brainstorming na kami doon, yun. Ang galing naman. Biruin mo, naisip niyo yung ganong part na ano. Pero syempre, iba-iba talaga tayo ng journey, no? Tsaka mas masarap kasi noon, wala pang obligasyon tayo. Hindi pa tayo masyadong pressure sa buhay kasi nga binata pa tayo eh. Unlike ngayon na kailangan mo talaga kumayod ng kumayod. Oo. Yan din yung hirap sa for example, yan tulad niyan sa mga dance crew. Siyempre hindi naman ganun kalaki yata yung kitaan eh. Oo, hindi talaga. Kumbaga passion lang talaga. Kumita ng pang buhay, pang araw-araw, goods na. Gusto nyo lang talagang sumayaw, more on swerte na talaga pag yung na-hit natin yung yung premyo, dami pa natin. Correct. So paano pero may part ka pa ng Elgama. Yes. Pag ang Elgama is natawid ng ibang bansa, ayan, ako kinukuha ng manager namin si Inaydong. Yan. Tapos paglaban, baka banda-banda dyan, lumaban ulit sa ibang bansa, yan. Pero masasabi mo na yung pagkapanalo in EGT, talagang malaki na itulong sa sa Oo naman. Sobrang laking pinto nun para sa grupo. Kasi napasok niyo yung mga market ng ibang bansa iniimbitahan na kayo. Oo, naimbitahan na kami doon. Paano naman nag-transition from sa Elgama to Sabong Pinas? Paano ka napasok sa industriya ng sabong? Ng sabong. Yun naman, nakahiwalay siya eh. Kumaga habang nagsasayaw ako, nagmamanok-manok na rin ako. So, nung bata pa man ako na yung taga-patukan ni Papa ng manok eh. Ako na yung na-assign sa aming magkakapatid. 4 kami magkakapatid. Ako na yung na-assign. Inis talaga ako dyan sa manok na yan. Totoo kasi bata pa naman ako. Ang gusto ko na maglaro. Pero may obligasyon na agad ako. Na hindi ko naman alam na someday, marireach ko yung salitang, kaya pala. Diba? So, nag-backyard ako. Kami ni Papa, sinuportahan ko si Papa. Kasi syempre, mga airpods natin, pang ano yan eh. Hindi ko alam kung anong meron sa manok na yan. But pang prolong talaga siya ng energy ng ating mga airpods. Pareho pala tayo kasi sabi ko nga ng daddy ko it's in the bloodline daw. Totoo naman. Totoo naman. Lolo ko, nagmamanok. Si Papa, kay Kuya, tapos ako. Ayun. Actually, SB, dumating yung time na sabi ko, baka dying game na si Sabong kasi sabi ko, matatanda lang naman na naglalaro nito. Yung nga eh. Pero habang tumatagal, mapapansin ko, parang marami ng bata. Parang hindi na lang ako Oo. So ano napansin mo? Paano nangyaring ganun kasi yung opportunity dito sa industriya ng sabong, lumalaki yung industriya dahil nga nagiging negosyo siya, nagiging hanap buhay siya, lumalaki siya. Ito nga, Sabong Pinas lumaki. Kasi hindi ko naman alam na ganun talaga yung magiging stretch eh. Kasi nga, ang laki ng bagay na galing from Elgama Penumbra. Marami ako natutunan na isalin ko dito. Diba, ang art kasi never ending eh. So, ibig sabihin, dito sa industriya ng pagmamanok, never ending din yan. Lalo pa dito, sobrang challenging dito. Kasi walang makaka-dominate dito eh. Kahit pa sinong Poncio Pilato, sobrang gagaling na manok, pero may talo ka dyan. Oo. Diba? Sabi nga ang sabong ay mahiwaga. Oo. Panalo at talo lang. Yes. Lalabas ka na sabungan, talo pa rin. Oo, di ba? So, kaya ganun yung naging cycle. Dati, nagsimula kami ng backyard. Nakitaan ko to ng potential nung time na may bumili sa akin. Okay. Start talaga kami. Nandun tayo sa industriya na bago ka makilala, bago ka mabilhan, kailangan mo na lumaban. Ilaban kami ng laban sa hack fight. Nananalo naman kami. Kaso pag, syempre, pusta ko 7-7 lang. Uuwi ako pag nananalo, 2-2 na lang. Bakit? Ang daming tropa. Andyan ang tari. Nandyan ang gamot sa manok. Sabi ko, teka lang, ba't parang pag nananalo ko, kukunti, pag talo, ba't parang sa akin sakit, Ayan na, sabi ko pa, ganito lang. Hatiin lang natin. Kasi si Papa, gusto niyan, laban eh. Yun lang naman ang happiness. Hindi naman siya sugarol talaga na, mapapusta lang na konti, masaya na eh. Sabi ko, pahatiin natin. Yung kalate, ilaban natin. Yung kalate, ibenta natin. Nakaramdam ako ng kakaiba dito sa benta. Sabi ko, teka lang.
parang maganda 'tong ang ganda nung ano, kasi nakukuha natin agad yung puhunan, eh, nag-ano tayo, eh, nag-break even agad tayo, eh, meron pa tayong tirang manok. So, ibig sabihin, kung gagalingan natin sa breeding, medyo mapapalaki natin ng onti, natin yung kahiligan ni papa, mo Oo. yung kahiligan ko kasi hindi naman forever may Elgama Penumbra, Yan, 'di oo, ba? yan din yung ano ko, eh, kasi before I did my research, Mm. inisip ko nga siguro nag-start si SP pa yung panalo niya dun sa AGT, yun yung inisip ko, eh, Mm. before ka nag-ano tapos pero siyempre alam naman natin lahat medyo na-down Oo, yung oo. YouTube mo kaya hindi ko na nasubaybayan yung Oo, ibang oo. mga ano, yung ibang mga journey mo. Mm. Pero as I can see, yung habang tumatagal mas nakikilala kita, Oo. napansin ko, parang siguro si SP matagal na nagmamanok 'to. Oo, matagal na. Oo, dum Nasa kalagitnaan ako ng 2017 ako nagseryoso, eh. So, hmm, nagseryoso magmanok, oo. nanalo kami ng AGT ng Oo, oo. 2015. So, at least may fund. Yes, may fund naman talaga. Hmm. Pero siyempre may pamilya na ako nun, eh. Hati na, Oo, as hati in na. 10% na lang yung kailangan kong kunin muna din sa sarili kong bulsa, na i-supply ko dito sa manukan kasi siyempre Hmm, may pamilya ako. So, kailangan talaga ng matinding diskarte talaga kasi sa pagmamanok malaking gastos talaga 'to, eh. oo. Yan yung next na itatanong ko sa'yo, eh. Paano mo na ano, siyempre 'di ba sa pagfa-farm kailangan maghigpit ng sinturon, Kailangan talaga. kailangan tactical yung pagpasok mo, eh. Mm, Kasi hindi puwedeng breed ka lang ng breed. yes. Paano mo na-survive yung gano'ng ano, yung gano'ng phase ng farm mo? Ayun, humiling ako kay papa. Sabi ko, Hmm, "Papa, alisin mo muna natin yung laban. Bigyan mo ako ng 2 taon. 2 taon to 3 years lang. Susubukan kong i-stretch." Kasi parang yung guts ko, eh, parang hmm. feeling ko kaya kong ano, eh, kaya kong medyo i-stretch pa, eh, palakihin ng konti, eh. Oo, oo. So, ang realization ko pala at, mashi-share natin sa ating mga kapwa Hmm. mananabong 'no, bago ka pala magpalaki, kailangan mo muna sa maliit, malaman mo kung kumikita ka o hindi. Kasi Okey. 'pag hindi ka pa kumikita sa maliit, huwag ka muna magpalaki. Kasi sa maliit, mayroon ding problema 'yan. 'Pag Oo. hindi mo nasosolusyunan yung problema sa maliit, lalo na paglaki, ang pinalaki Hmm, mo hindi yung manukan mo, yung problema. oo. Yung problema yung pinalaki mo, eh. So, hindi ka pa lumalaki, hindi mo na naaayos yung problema mo, so wala ka pang karapatan muna lumaki. Minsan kasi Oo. pare ito meron ano, real talk kasi 'to, eh. Hmm, Kumbaga yung iba kasi nagpapalaki sila para lang masabi sila na lumaki sila, lumalaki sila, na oo. malaki sila. Nakikita lang nila sa iba na, "Ay malaki na rin ako." Pero Hmm, yung internal problem ng manukan nila hindi nila masolusyunan. So oo. kaya sabi ko sa mga kapwa backyard po natin, yung problema diyan is 'pag naro-rotate mo na, kumbaga nalalaro mo na yung problema, nandiyan lang Hmm, naman ang problema, eh. Pero once na kayanin mo na siyang isolusyonan, oo. tapos tuloy-tuloy yung konting pagkita, wala na. Kumbaga wala ka ng option kundi i-stretch mo na I-stretch 'yan. na lang, tataas na lang tayo 'di Palakihin mo ba? na Oo. 'yan. Pero habang nandiyan pa yung problema, 'wag muna. Ang galing, Same concept sa'min sa business nung nag-start ako mag-business 'di ba, more on ano, sabi ko nga sa mga tinuturuan ko, Mm. start small ka muna, alamin mo muna kung Yes. talagang may market tayo. Yes, oo. Alangan namang kasi may iba yung Mm. gusto mag-business, Mm. nag-stretch sila na kailangan ko ng sobrang laking capital. Naglaan Mm. ka ng sobrang laking capital, Yes. ipinasok mo sa business ngayon, Mm. hindi mo pala kaya. Yes, Sayang oo, ngayon, oo. 'di ba? Na may ganito pala dito sa loob ng negosyong 'to, may ganito Oo. pala, maraming maraming ano, maraming nasa loob na hindi mo agad nakikita, Mm, tapos palalakihin mo na. So ang tendency magka-crush ka, lalo pa dito sa industriya natin, oo. isang mintis mo sa sisiw, problema 'yan. Mm. Problema 'yan kasi breeding 'yan, may buhay, eh. Unlike sa Oo. ibang negosyo na produkto, let's say itong cellphone, Mm, tumambak lang 'yan diyan, okey lang, eh, oo. 'di ba? Pero yung manok, kailangan buhayin mo. Tapos what's next 'pag nabuhay mo? Saan mo Oo. dadalhin? Ilalaban mo ba? Ibebenta mo ba? Nasaan ang kliyente mo? Yeah, Marami pa, eh, 'yan yung maraming sunod ko itatanong sa'yo, 'di ba sabi mo 2 years nag-stop ka. Paano mo na-maintain yung ano na saan nanggaling yung funds from siyempre lumalaki yung mga oo. sisiw. Yung iba kasi ang ginagawa, naglalaban sila for the Yes. purpose na tulad ngayon medyo maganda na yung mga Yes, premyuhan, yun ang oo. kaibahan ngayon. Maganda Oo, ngayon ang medyo maganda yung premyuhan. Dun sila oo. kumukuha ng mga Mm, pampatuka, kahit mm. hindi makabenta, nakaka-supply, nakakaano Oo. sila. Pero ikaw yung anong ginawa mo nung time na yun? Ayun, maganda ng tanong 'yan. Kasi ito, na 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 lumabas yung hulugan system ni Okey, SP. okey. Yung hulugan system talaga is, from negative to positive 'yan, eh. Oo. Meron akong isang breeder na idol talaga, tumigil na siya ngayon, eh, not Hmm, to mention na lang.
Sinabi ko, baka pwede hulugan ko kasi hindi ako nakakabili ng nakakaipon. Pag nakaipon ako, let's say, nakaipon ako ng 30,000. Oo. That time, gusto ko na siya ibili. Mayroong pangangailangan na Oo, pumapasok. syempre, oo. So, saka na muna ako bibili ng material. Tsaka, gusto ko, sabi ko dun sa breeder, sir, baka pwedeng sa'yo ko ihulog. Tapos pag nakumpleto ko, tsaka ko kukunin yung manok. Hindi pumayag ngayon. Baga parang smiley lang yung minessage sa akin. Oo. Parang dun sa smiley na yun, ang dami pumasok sa isip ko, ano bang ang ibig sabihin nito? Niloloko ko na ba? Sira ba ulo mo? Parang ganun eh. Pero, hindi naman sumama loob ko doon. Kasi hindi naman siya sanay si ganun. By the time, sinabi ko, pag dumating yung time na kaya ko ng prolong, kumbaga mag-stretch ng farm, magbubuo ako ng hulugan system. Dumating yung time na sabi ko, every breeding, every bayad na ng patuka, wala akong naibabayad ng patuka. Binebenta ko muna yung mga manok bago ko naibabayad. Ibig sabihin, pwede ko munang kunin yung pera ng kliyente sa kung papaikutin. Hulog ka sa akin, hulog ka sa akin, hulog ka sa akin, hulog ka sa akin. Pinaiikot ko lang. Bayad ko sa patuka, bayad ko sa patuka. Pag tapos mo na hulugan, bibigay ko na sa'yo yung produktong manok. There's parang kaliwaan di ba? Oo. Hindi pa kasi, kumbaga utang loan siya Oo, loan. Di ba, niloan ko siya sa bawat kliyente So, ang risk doon, kailangan ko buhayin yung manok. Doon kami na-challenge ni Alvin na kailangan buhayin muna natin yung manok kasi utang na natin yan. Pag namatay ang manok, paano natin ibabalik yung pera? So, kailangan dumaan ka work under pressure. Diba? So, yun yung nangyayari sa akin sa El Gama Penumbra na nire-relate ko dito na kami, nagtatrabaho kami, hindi na lang doon sa kalaban namin sarili namin. Kailangan namin mas higitan kung sino yung dating kami. Yung performance namin dito sa part na to, kailangan mas maganda dito. Kumbaga, elimination, semifinals, at finals. Diba? So, dito ko nalalaro, dito ko na susubukan yung skills. Na kailangan mas magaling yung dating yung bagong SP ngayon, sa kumpara sa lumang SP. Diyan ko masasabi na talagang magaling kang negosyante. Yan yung yan yung masasabi ko nga na syempre talaga naman may mga kalaban tayo sa more on naman healthy competition ba. Pero kung i-set up mo na kailangan mas magaling ako kaysa doon sa dating ako ngayon. Mas kumbaga yung challenge mo mas may patutunguhan mas maganda yung product. Kaysa yung hahabulin mo yung product nung isa.